Ilang araw na nga nakakaraan nung napadaan kami dito at nakakita kami ng bayoko. Ang bayoko nga o buko ay isang uri ng snail na pangkaraniwan makukuha mo nga lang kapag ito iilawin mo sa gabi. Hindi ko nga sukat akalain dahil minsan nga lang ako mapadaan dito ay may ganitong uri pala dito na pwedeng ulamin. Kaya naman kinabukasan nga ay nagplano ako na mangilaw nga dito. Tawang-tawa nga si ate dahil yung forma ko nga daw ay parang hindi mangingilaw at pinakita ko pa nga na may dala pa nga akong bawang. Nagdala nga ako ng kaunting bawang at saka asin para paniguradong hindi nga tayo pagtitripan dahil ilang beses na nga si Tiyong niligaw dito. Mas mabuti na nga yung sigurado tayo kapani-paniwala man yun o hindi. Dahil minsan nga lang ako dito mapupunta at hindi ko pa nga kabisado yung lugar. Isa pa nga ay napakahirap din gumalaw kapag gabi. Sabi nga ni Tiyo kapag dumadaan sila dito ay madalas silang nakakakita. Hindi nga lang nila ito kinukuha dahil hindi nga daw sila kumakain ito. Laking tuwa ko nga nung hindi pa nga ako masyado nakakalayo ay meron na nga agad akong nakuha. Yan ano. Yan. Tapos ito pa oh. Dalawa. Lalaki. So yan guys oh. Laking tuwa ko nga at sabi ko nga sa sarili ko ay marami nga pala dito. Maya maya nga hindi pa kalayuan dun sa kinuhaan natin ng tatlo ay meron na naman nga tayong nakuha na isa. Akala ko nga talaga dahil pagkarating ko pa lang ay meron na agad tayong nakuha ay marami nga dito. Mahigit kalahating oras na nga at medyo malayo-layo na rin yung nalakad ko pero ilang piraso pa nga lang yung aking nakuha. Pero hindi tayo susuko. Harap pa tayo. So guys. Kakaunti yata talaga dito. 5 piraso pa yung nakuha natin. Isang oras tayo mahigit. Kaya naman nag-decide na nga rin ako na umuwi na. Maswerte pa nga dahil kahit pauwi na nga tayo ay meron pa rin tayong nakuha. At sakto rin naman na palubad na rin yung flashlight ko kaya umuwi na nga ako. Pasalamat pa nga rin ako dahil kahit 6 na piraso nga ay nakakuha pa rin ako. Uwi na tayo. Ang hina na ng flashlight natin. Ang hina na ng flashlight natin. Hindi ko na makita yung ano. Kinabukasan nga ay pinakuluan ko na ito para nga makuha yung laman. Plano ko nga sana ay dadagdagan ko pa ito pero dahil wala nga kaming ulam kaya naman lulutuin ko na ito. Mabilis nga lang kunin yung laman ito basta napakuluan na dahil kusa nga lang ito nalabas. Medyo manipis nga yung pagkahiwa ko rito para nga pag sinangkuntsa ko ay medyo lumutong nga ng kaunti. Medyo marami na rin pati ito kapag naluto ko dahil lalahukan ko nga ito ng 2 pirasong papaya. Ang plano ko nga lang luto dito ay adobo pero nakakita nga ako ng niyog kaya naman aadobuhin ko na nga ito sa gata. Dinamihan ko na nga din ang lagay na luya para kahit nga papaano ay maalis yung langsa. Pagkatapos ko ng isang kutsa ay nilagyan ko na nga ito ng tuyo para habang lumalambot nga ay lumapit na yung mga pampalasa. First time ko nga lang magluto nito dahil kadalasan nga lang nakakatikim kapag may nagbibigay sa akin. Iba nga talaga yung lasa kapag kakain ka na laang kaysa ikaw pa yung magluluto. Feeling ko kasi kapag ako ang nagluluto ay hindi nga ito masarap. Pero kapag tinanong ko nga yung iba ay ayos nga naman daw yung lasa. Ganun nga talaga siguro kapag ikaw yung magluluto. Yung iba nga kasi kapag nagluluto ay hindi nga daw nila ito tinitikman dahil nauumay nga daw sila at nawawala na sila ng gana kumain. Pero sa tingin ko naman, sa ganda nga ng pagkaluto ko ay masarap nga ito. Pero gaano man kahirap natin ang pinagdaanan bago natin nakamit ang isang bagay ay laging may aral ito sa dulo. Matuto tayong magpasalamat, marami man ito o kaunti. Ang importante kahit papaano ay nakakaraos tayo sa araw-araw dahil yung malakas tayo at walang sakit, yun palang biyaya na.